Kung ikaw ay involved sa ministry, ay mahalaga ang ating pag-uusapan. At kung sakali namang wala ka pang ministry o hindi mo ito naiisip, maganda ring maunawaan mo ito. Ang ministeryo ay ang ating paglilingkod sa Diyos. Ito ay ating magagawa dahil sa karapatang ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus na siyang nagpabanal sa mga sumasampalataya sa Kanya. Sinasabi rin ng Biblia na ang bawat isa ay may kaloob na spiritual o yung spiritual gifts. Ito yung mga kakayahang binibigay ng Diyos sa bawat sumasampalataya na ang layunin kung bakit pinagkaloob ay upang magamit natin sa paglilingkod. Madalas ginagamit ng iba ang involvement sa ministry bilang isa sa mga signs ng maturity. Bagamat may katotohanan ito, hindi naman laging totoo. Ang nais kong isipin mo ngayon ay paano ba magmamature sa ministry. Mahalagang tanong ito kasi kapag ministry ang pinag-uusapan ay hindi lang ito umiikot sa kakayahan lang. Marami pang ibang factors ang dapat isaalang-alang. Siyempre, yung katapatan ay mahalaga. Hindi yung maglilingkod tuwing maisipan mo lang o kung malaking gawain lang o kung ikaw ba yung bida, kundi alam mo na ginagawa mo ito para luwalhatiin ng Diyos. Hindi rin pwedeng baliwalain ang lumalagong relasyon sa Diyos. Kahit mahusay ka sa aspeto ng kakayahan, kung kulang ka naman sa spiritual maturity, hindi pa rin maituturing na matured ka sa ministry. Importante din ang pag-ibig. Walang nagtatagumpay sa ministry na puro reklamo at sama ng loob ang naipon. Mahalaga ang pagmamahal bilang motibo sa bawat paggawa. Ang tamang pananaw sa ministeryo ay napakalaking bagay din. Hindi naman natin masasabing matured sa ministry kung ang tingin sa ministry ay performance o platform lang para pasikatin ang sarili, di ba? Ang sabi nga sa unang Korinto chapter 3 verse 7, hindi ang nagtanim at ang nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapalago nito. Ang tagumpay ng ministeryo ay hindi yung nakaka-impress ka, kundi yung tunay na ang Diyos ay naluluwalhati. Ang ministeryo ay pagsamba sa Diyos, kaya dapat siya ang naluluwalhati. Ang ministeryo ay pagmamahal sa kapwa, kaya dapat sila din ay napapagpala. Kapag ang ministeryo ay gagawin ng tama, ang layunin ng Diyos ay matutupad at magagawa. Kaya maging tapat sa iyo'y pinagkatiwala at asa ka pa.